sa Paterno West Makel. Nandito tayo, kakatapos lang ng senakulo dito sa National Shrine of Our Lady of Fatima. Talaga naman, nakakaluwa yung kanilang performance. Na sila, ang galing ng kanilang... Hi, thank you! Ikaw, ano pangalan mo? Ishi. Pwede ba kita ma-interview? Oh, ngayon na po. Oo. Anong pangalan mo? I'm Ishi Padrique, the PCY chairperson of March Commission on Youth of the National Shrine of Our Lady of Fatima. Anong nararamdaman mo na nakapaggawa kayo ng gantong palabas ngayon? Fulfilling po, and at the same time, parang hopeful po kami na sana itong show ay magsilbing aral din sa mga taong nanood at may buhay po nila nangyari noon sa Pasyon ng Cordero na pina-play po namin ngayong gabi. Oo, anong pinaka-role mo dito? Ako po yung production manager and head po ng publicity and promotions team. Congratulations sa Thank you po. Thank you so Ganda. much sa inyo. Oo, Sana po nag-enjoy po. Oo, nakakaiyak pati. Ingat po. Hi, Father. Father Elmer, Father, mano po. Ano po? Good to meet you, Father. Kamusta? Eh, ganda po ng maganda po yung... Tatlo yan. Oo. We have 3 musical plays. Hmm. No? Ay, nagbabat po, start kami with the Fatima. Then ito, and then yung isa yung sa second half. Father, pwede ba kita ma-interview ng sandali lang? Mabilisan naman. Father, bakit ano po ang kahalagahan nito para sa inyo? Itong inyong Okay, para siyempre una para 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 ibahagi sa mga tao yung at least idea ano ba yung Holy Week, di ba? Ano yung pinatutukoy na dito. Okay. So, para through play, pamagitan nito, parang sarsuela, at least mas madaling na iintindihan ng tao yung kung ano yung pinagdiriwang sa buong o yung ating pinagdinilayin sa buong mahal na araw. Tsaka ito kasama nyo mga kabataan, no? Oo, tsaka yun din, part din nito is actually to develop yung mga kabataan na ilabas sila yung kanilang talent. Actually, we started this 4 years ago, no? Nagsabi lang kami na, okay, gawin natin na imbis na puro drama lang, gawin natin musical. Then lumabas lahat yung kanilang mga talents, may mga tumutugtog, mayroong nag-compose. Tsaka nagiging kasama sila sa simbahan. Ha? Nagiging involved sila. Oh yeah, Sa simbahan. Mas naging involved sila sa sa simbahan na mga bata. Actually, iba dyan mga sakristan, iba dyan lektor, no? Iba dyan tambay. Thank you very much, Father. Congratulations po. Thank you po. It's very enriching. Salamat si Father at ang parish priest dito. Hello! Ha? Baka pawis. May pawis yata. Ha? Meron ba? Oo. Yung dugo ni Jesus, di ba, kanina? Father, nasan yung batang magaling umarte? Yung umiiyak, yung bata. Si Veronica ba yun? Yung bata, isa sa mga women of Jerusalem. Ang galing mo. Napin lang natin yung bata na ako nang galing umarte. Isa sa mga women of Jerusalem. Ang galing niya. Ayun! Nasaan ang mami mo? Kayo po ang magulang. Pwede po bang ma-interview ang anak ninyo? Tsaka kayo. Anong pangalan mo? Si Kaina po. Kayla? Si Kaina. Si Kayna. Ano spelling ng pangalan mo? Christine si Kaina B. Puentes. Ang galing-galing mong umarte. Thank you po. Ilang taon ka na? 6 po. 6 years old. Paano mo nagagawa yun na magaling kang umiyak? Tapos mamaya nakangiti ka na. Di ba, no? Paano mo nagagawa yun? Nag-practice ka ba? Gano'n ka katagal nag-practice? Dati pa po. Dati pa po. Dati pa. Anong tingin mo sa storya ni Jesus? Ikaw, anong dasal mo?
pinapagdasal mo kay Papa Jesus? Ha? Ilang taon ka na nga uli? 6. Nagdarasal ka ba? Ano yung dasal mo? Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya ipinagkaloob mo sa amin. Amen. Ang galing-galing mo. Pwede kang maging artista. Ha? Sige, batiin mo sila, yung mga nakapanood sa'yo. Hello po. Hello, si Shikaila. Shikaila. Kausapin ko ang mami at daddy mo. Ang galing po umarte ng anak ninyo. Thank you po. Kanino po nagmana ito? Ano po, bali po, part po ako rito ng taon-taon na sinapulo. Bali nung... Anong pangalan po pala ninyo? Ako po si JC Fuentes po. Tatay JC po. Fuentes. Opo. Ilang taon na kayo, sir? 35 po. 35. And kayo po? Roan po. Roan Badajos. Paano po spelling? R-U-A-N. R-U-L-N R-U-A-N. A-N Badajos. Apo. B-A-D B-A-D-A-J-O-S. Kayo po yung nanay niya. Apo. Ilang taon na po kayo? 27. 27. So sir, kayo po ay taon-taon miyembro ng Member din po ako, sir, taon-taon na pasyon ng Pundero po. Bali, since 2010 po, maarte na po ako bilang sinakulista. Bali, naputol lang po ng taon na to dahil sa gawa ng trabaho. Hindi po ako nakapag-commit. Pero awa ng Diyos, nandito yung anak ko para ipagpatuloy po yung devotion ko. Paano niya nagagawa yung ganong pag-arte? Bali, sir, 3 years old pa lang po kasi siya, umaarte na po siya. Ano? 3 years old pa lang po siya, umaarte na siya. Nagsimula siya sa gawain ding pangsimbahan. Hanggang ngayon, 6 years old po. Naitutuloy-tuloy po yung... Anong naiintindihan niya tungkol sa kwento ni Jesus? Bali po, masyado siyang matanong. Marami po na rin po siya natututunan about kay sa life ni Jesus. Tulad ng ano po? Ayan, sir, yung pagpapakasakit ni Jesus, yung parang napakadali na lang po sa kanya na ibigay yung emosyon dahil nakikita niya na po at nararamdaman niya na rin po sa kanya na kung ano yung pagpapakasakit ni Jesus dahil ino-open naman po namin sa kanya bago po siya sumali dito. Kung ano po, ino-open namin sa kanya, tinuturo namin sa kanya kung paano po yung way ng pagpapakasakit ni Jesus. Kaya napakano na lang po sa kanya para sa kanya yung pag-aarte. Kayo po ma'am, paano po nagagawa ng anak niyo yung ganong pag-arte? Ano po yun? Pinapractice niyo po. Tulong po rin ng mga direktor at ng mga Anong naiintindihan po niya sa kwento ni Jesus? Marami pong aral na napupulot. Congrats po. Kayo po, anong nararamdaman niyo na naka-arte ulit yung anak niyo dito? Masaya po. Masaya. Proud na proud po kami sa kanya. overwhelm po para sa amin kasi nakita namin kung gaano nakita ng anak namin yung emosyon na hinihingi ng kwento at ng karakter na pinoportray niya po. Oo. Ganun po yung sobrang kahit kami kanina nanonood so parang naluluwa na hindi namin ma-imagine na sa murang edad na ilalabas niya na yung kwento, yung parang hinihingi ng scene, hinihingi ng istorya. So, Opo, ngayon po, ano po nararamdaman niyo na yung anak niyo, bata pa lang, kasama na sa simbahan, sa aktividad? sobrang proud, sobra po kaming blessed sa kanya. Hindi lang po dahil sa talento na niya, sobrang napaka po niyang bata. Alam niyo po ba na every time nakakain kami meal, agahan, tanghalian, hapunan, siya po nag-lead ng prayer para sa amin. Talaga. Yung ibang magulang, baka may masasabi kayo, may payo kayo. Ngayon, sa mga magulang po na nakapanood at nakasaksi ng pagtatanghal ng pasyon ng Cordero, sana po wag po nating pigilan yung mga anak natin kung ano yung gusto nilang gawin. Bagkos suportahan natin dahil dito nila na ipapahayag ang kanilang mga saloobin, nadidevelop yung kabataan, yung kanilang talento. So, sana po, kung sakasakali na panood niyo po itong na to, may napulot po tayo Kayo po yung composer, no? Yes Anong po. pangalan po ninyo? Ako po si Arnold, pero ang screen name ko dito is Diva. Ako si Arnold Baksal, slash Diva.
as, kumbaga, pinaka-screening ko bilang musician dito sa Fatima. Oo. Opo. So itong ginawa mo ngayon, ngayong taon, original to? Yes po, Ngayong taon lang ito? lahat ng music, for this year po, bali, 2 bagong music ang nilaunch. Yun po yung from the Advent side, yung pinaka-opening po, yung Going to the Annunciation of Mama Mary. And then the Himala part, yun po yung bagong song na na-launch for this year. Sa Kena? Yes po. Kena. Opo. Anong nararamdaman mo na nakapaglunsad kayo ng mga bagong kanta ngayong taon? Marami mga na-inspire. Sobrang happy po kasi sobrang masarap sa pakiramdam na kami yung nagiging instrument para mas maintindihan ng common people na hindi ganun ka-devotee sa mga gawaing simbahan, sa pag-aaral ng mga aral simbahan. Masarap sa pakiramdam na kami ay nakakatulong para mas maging deep pa yung understanding nila doon sa Word of God na dapat ay nauunawaan ng bawat isa, lalo na mga parishioners natin. Ang trabaho niya ngayon sa play na ito, ikaw si Caiaphas, di ba? Ikaw, anong pangalan mo? Leo Lorca po. Ha? Leo Lorca po. Leo? Lorca. Ano spelling? Double Lorca. Ilang taon ka na? 28 po. 28. Apo. Dito daw sa community, kilala ka bilang nagde-deliver ng tubig. Apo, Tama? yes po, yes po. Talaga? Apo. Paano mo nabigyan pa ng oras itong mag-ensayo dito? Bali po, pagpasok ko po ng umaga, trabaho, tapos tagaling po ng hapon, nagsaserve po ako sa Fatima. Bali, choir po ako every Monday to Thursday. Oh. Then, bali ano po, bali 5 years na po ako nagsasenakulo. First time ko na po siya mabigyan ng role. Bali, Bakit ginagawa mo ito? bali panata ko na po siya taon-taon. Panata ko na po siya. Bakit mahalaga yung panata pa? Masasalamat po sa araw-araw sa mga biyaya po na binibigay ni Lord. Ito, nakatabi ko kanina, 2 pare. Father, pwede ba kayong ma-interview? Dalawa, oo. Kanina, nasa bandang kaliwa ko si Father Brian, no? Tapos sa bandang kanan ko, si Father Nick Lalog. Father, anong naramdaman nyo dito sa bagong production na ito? Ako po, personally, pangatlawang beses ko na po itong napapanood pero nakakaiyak pa rin sa akin. Emotionally stirring yung eksena dahil yung galing ng mga bata pero at the same time, very uplifting in such a way na na-deliver nila yung mensahe ng pasyon ng Panginoon na very creative. Oo. Father, nakita ko nga, umiiyak ka eh. Ako, naiiyak na rin ako eh. Father, ang tanong ko, syempre pari ka, ang dami mo ng mga theological readings, so nabasa, hindi ba? Malalim na yung mga napagdaanan mo sa pananampalataya. Bakit napupukaw ka sa senakulo? Siguro yung emosyon na ibinibigay ng mga senakulista. Oo. Buhay kasi yung, kagaya na sinabi ko kanina, iba yung nababasa mo lang, iba lang yung naririnig mo, pero ito kasi parang nabubuhay ulit kung ano yung pinag-aaralan ko. Tapos merong element ng human emotion, human touch. Oo. So, malaking bagay sa Saka akin. ilang beses mo nang narinig tong Exactly. kwentong ito, Oo, no? pero bakit na... Parang bago mo touch paling Tama. narinig, no? Tama. Yun ang power nung kanilang singing. Si Father Nick naman. Father Nick, how did you feel watching it? Kamukha ni Father Brian, ay ilang beses napapanood pero naiiyak pa rin, naluluha ako. Pero ako nga, dahil 2021 pa ako dito, alam mo, isang di ko makalimutan, humahanga ako sa mga batang ito. Kasi ito yung The Word Became Flesh. Yung ebanghelyo, sa dami ng amin na pag-aral, kami mga pare, linggo-linggo may homily. Pero sa kanila pala, napakahalaga ng proclamation of Word of God. Yung mga kwento, tsaka homily. Bakit? Kasi makita mo pinagtagni-tagni nila and they have their own interpretation of the passion of Christ. Kaya doon ako tuwan-tuwa kasi ito gawa na ng Diyos to. Paano dumating sa kanila, paano nila in-interpret yung gospel of Christ, the gospel of the kingdom of God ni Jesus at particularly yung kanyang pasyon. Yung bang mula sa annunciation hanggang resurrection na pagkasya sa loob ng 1 oras. Oo nga. So ito yung word became flesh in them. At dito, ito na yung pinakamagandang, ito na yung homily.
Homily ito ng mga bata. Oo. Kami, nag-homily kami nung inahanda namin sa mga pagbasa, karanasan, pagdadasal. Pero ito para sa akin ay mas malalim kasi wala silang formal training sa theology, sa scriptures, and yet ito'y pumasok sa kanilang pagninilay, sa kanilang mga karanasan, at nakakapaggawa ng conversations, tapos pati yung tapos na-inculturate. Yung sa panahon ngayon, may mga sayaw-sayaw na ganyan, malayo, parang Jesus Christ Superstar. Pero iba naman ang dating ngayon. Pinoy na Pinoy at talagang nag-ugat sa kanila. Natutuwa ako doon. Doon ako natutuwa. Oo. Malaking pag-asa ng mga kabataan talaga. At ng Ebanghelyo, sa darating na panahon, hindi mawawala ang simbahan. So sobrang totoo nung kanilang performance, ayan, natalsikan sila ng pula, no? Yan yung dugo nung gumanap na Kristo. Ayan, medyo sangkatutak na paglalaba ang kailangan dyan, no? Pero at least yan, malalaban. Pero yung tuwa ng mga bata, hindi matutumbasan yan. Correct, tama po yan. Tsaka nilulook forward nila ito taon-taon. Kumbaga, dito nila binubuhos yung oras nila. Kagaya nga ng pinag-usapan natin kanina, February pa lang nagpa-practice na itong mga batang ito, nagkakabisa ng mga linya. Tapos isang very interesting to sa mga ito, yung detalye, kinaklarify nila sa akin. Kagaya for example, ang tanong nila nung isang araw, Father, nung bang pinagaling ni Jesus yung ketongin, hinawakan ba niya o inutusan lang niyang gumaling? So yung attention to those details, kahit sa kanila mahalaga. At nung kinakausap ko itong mga bata, sabi ko sa kanila, yan, huwag ninyong kakalimutan. Yung eksena ng Ebanghelyo, kung paano nakipag-encounter si Jesus, huwag ninyong kalilimutan yan. Dahil hindi lang yan para sa isip nyo, kundi paghuhugutan nyo rin ang lalim ng pananampalataya. Yeah. Father, siguro last na lang, no? May mensahe ba kayo sa mga magulang na baka po pwede nilang pasalihin yung mga anak nila sa ganito o sa ibang mga parokya na baka po pwede nilang gayahin ito? Father Nick. Ako ay natutuwa, gagalak, at sana yung mga magulang ay magtiwala tayo sa inyong mga anak, at magtiwala kayo sa mga musika pinakikinggan, sa mga binabasa, sapagkat hindi mo alam pwedeng i-apply sa Ebanghelyo, at eventually sila magiging evangelizers din. Ako, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga magulang ng mga batang ito at sa mga magulang na hinahayaan yung mga anak nila na ma-explore yung pananampalataya nila sa pamagitan ng pagiging bahagi ng mga ganitong activities, mga programa ng simbahan. At sana yung mga magulang, wag nilang pigilan yung mga anak nila kung nararamdaman ng mga anak na tinatawag sila ng Diyos sa ganitong uri ng paglilingkod. Actually, sabi ko sa kanila dito, hindi lang kayo makakakita ng kaibigan sa bawat isa, kundi makikita nyo si Jesus bilang kaibigan niyo. Father, ano pala yung youngest na sumali dito at ano yung oldest? Okay, yung pinakabata, sabi kanina sa akin, ay 5 taong gulang. So, kasali na siya lahat. Yung pinakamatanda as parang 40s, 50s, 40s, mid-40s. Yan, kasama sila. At ilan po sila mga bata? Itong mga bata Mga na sumali. ito, lagi pag nagpe-prepare ng pagkain ay 100. 100? Oo, 100. Marami nga sila, no? 100 yan. Gano'ng katagal po yung practice, Father? Mula February. Si Father Nick makapagpapatunay kasi yung basement kung saan sila nagpa-practice, doon yung kwarto ni Father. Kwarto ko sa baba. Oo. Kaya, Hanggang anong oras ba yun? natutuwa ako. Minsan hanggang alas 11, alas 12. Pagkagabi, nagwo-walking ako, nandiyan, maaga na, sisimula. Pagkatapos ng misa ng gabi, ng alas 6, konti siguro, iba galing pa eskwelahan. Practice na kagad. Alam mo, isa natutunan ko sa practice nila kasi tinuturo yung bang enunciation, abakada, egahi, alamana. Hindi ko kabisado yun. Ikaw kabisado mo, mabilis. Abakada, egahi, alamana. Para sa tauwaya. Kailangan lang sabay-sabay, mabilis. Natutuwa ako nakapagpa-practice ng gano'n. Oo nga eh. Galing. Father, At marami dyan kasi choir members sa Kristan. walang bayad itong mga to, no? Wala. Kaya nga sabi ko kanina, Oo. panata nila ito taon-taon. At meron ditong mga members, kung mapansin mo, sir, yung mga gumanap na Poncio Pilato, yung mga may edad na, graduate na yan sa PCY. Pero from time to time, babalik sila para magdebosyon, magpanata, at gumanap dito sa Senado. PCY is Parish Parish Commission on Youth. Okay, Father.
Salamat po. Father, ilang taon ka na? Ako po ay 32. 32 kayo, Father. 61. 61, okay. Thank you po. Thank you very much po. Ayan, ang ating mga pare kasama. At ito yung mga nagsinakulo ngayon. Napakagandang karanasan makita yung ganitong sinakulo. Hindi lamang dahil sinasadula nila yung pagpapakasakit ni Jesucristo. Pero kita nyo, no? Kasi maraming kabataan ang kasali dito. Yung mga ganitong activity, palagay ko, ito ang isa sa mga magbibigay buhay sa simbahan. Sana marami pang tumulad sa mga ganitong activity sa ibang parokya. Mula dito sa National Shrine of Our Lady of Fatima, ako po, si Paterno S. Maquel, ang inyong religion reporter.